Okay, good morning sa inyong lahat. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. So, we have here a simple system. So, basic lang naman, meron tayong water tank. Kung napansin niyo, meron tayong inlet valve and outlet valve. So, bali yung ating tubig will be coming in from the inlet valve at pwede natin siyang i-drain through the outlet valve. Meron din tayong nilagay na sensor. It's a water level sensor. Then yung PLC natin at yung buzzer. So bali ang objective natin sa system na to is to alert yung may-ari na malapit na mapuno ng tubig yung kanyang water tank. Kasi baka mamaya sabihin natin medyo malayo siya ng konti at di niya na-monitor masyado yung water tank. At least kung meron siyang buzzer na mag-a-alarm just in case na malapit na siya mapuno, so pwede siyang pumunta agad sa water tank para patayin yung valve at hindi na umapaw yung tubig. Okay? Bali yun yung ating objective sa system na to. So sa programming, so gamit nga natin is yung PLC. So we have to define yung mga addresses ng ating input at saka output. At base sa system na to, so syempre kailangan din natin ng switch para i-turn on yung ating system at another switch para naman i-turn off yung ating system. That's why yung ating ginagawa last time na self-latching circuit ay magagamit natin sa programming natin dito sa system na to. So define muna natin yung mga inputs tsaka output. So yung input natin will be I0. So switch yung ating normally open, yung ginagamit natin para dun sa pag turn on ng system. I1 will be yung ating sensor, yung ating water level sensor na nasa figure. Okay. Then I2 will be the switch, yung ating normally close na pang turn off naman ng system. Then yung O1 ay yung buzzer, yung nasa output natin. Siya yung magiging output natin, yung buzzer natin. Okay, so let's program. So punta tayo sa ating PLC simulator. So tap natin yung plus sign, then blank kasi gagawa tayo ng panibagong program. Then lagyan natin ng name, let's say water tank 2 na lang gamitin natin kasi may ginamit ako kaninang water tank at saka water tank 1. So ito na yung ating work area or workspace. So sabi nga natin kanina, kailangan natin yung self-latching circuit para i-turn on natin yung system. If nare-recall nyo, yung ating self-latching circuit starts with a normally open, then yung kasunod niya is normally close, then line na, another line, then yung ating coil. Okay? So sa figure din ng ating self-latching, sa next row niya meron siya normally open, then ito ay kaparehas dapat ng ating coil. Yung address nito na nagbi-blink should be the same do sa ating coil. So lagay mo natin addresses para mas malinaw. Yung una na nasa first row, ang address natin sa kanya ay input 0. So base ito do sa dinefine natin sa kanina, kung naalala nyo pa. Ito. So I0 ay switch na normally open. So yun. Then yung ating normally close, ito ay input din na I2. Again, base din sa ating sinet kanina. So nakalagay dito, let I2, I1 is yung sensor, I2 is the switch na normally close. Ito yung normally close na switch natin. Then yung coil, so gamitin natin yung memory na lang, internal memory ng ating PLC. Kung M0 to, yung nasa baba, yung next row natin should also be M0. Kasi nga ang gagawin natin is self-latching. Ibig sabihin kapag nag-activate yung M0 natin, mag-activate or magko-close din yung M0 dito sa ating second row. That makes yung ating path papunta doon sa ating M0. Kaya mariretain nyo yung pag-activate nya or energize nya. So to complete yung ating self-latching, lagyan natin ng branch. Okay? Then next row, so kung M0 yung output natin dun sa una, so
magiging input siya doon sa ating next row. Kasi isa siya sa magiging pang-activate natin line na to. So ibig sabihin pag nag-activate yung M0 dun sa ating etong M0 na to, baga ko-close naman itong M0 dun sa ating kasunod na row. Then since meron tayong sensor, kasi nga ang purpose natin ng sensor is para malaman nung system natin na nag-activate na siya or meron ng water dun sa level na yun. So ibig sabihin nun ay ang magiging sistema natin pag nag-activate siya, saka pala mag-a-alarm yung ating buzzer. So ibig sabihin ang gagamitin natin dito ay normally open, kasi pag na-send siya, mag-a-activate siya, magko-close to. Kung nag-close na yung system, na-turn on na natin yung system, tapos na-reach yung tubig, yung ating sensor mag-a-activate din to or magme-make, so magko-close na yung dalawa. That makes yung ating sensor, that makes yung ating buzzer na tumunog. Okay? Bale yun yung magiging scenario dun sa ating sistema. Then yung coil natin dito will be yung output na mismo natin. So yung buzzer na. So output natin dito is output 1 if I'm not mistaken. Then yung address na to is input 1. Okay? So check natin. Output 1 is yung water level sensor. Input 1 is water level sensor and output 1 is the buzzer. So ito yon. Input ito yung sa sensor, para sa sensor. Then ito naman yung para sa buzzer natin. So i-try natin i-simulate. Okay? So press yung play. So lumabas na yung mga switches sa baba. So dito naka-short na yung ating input 2 kasi normally close siya. So pag i-turn on natin yung system, press natin yung input 0 sa baba na input. Yon. Nag-activate na yung ating memory 0 as well as yung memory 0 na input dun sa self-latching natin. So dire-diretso na yan. Kung patayin natin yung input 0, so still pa rin, activated pa rin yung ating system, yung ating M0. So bali dito nangyayari is activate na yung M0 na to, nasa last row, activated na siya. Iniintay na lang niya ma-activate yung I1 or input 1. Para bang iniintay na lang niya ma-reach yung water, yung tubig, yung sensor natin. Kasi pag na-reach na niya yung tubig yung ating sensor, saka pala mag-activate to. So let us imagine na tumataas na yung tubig. So let's say tumataas na yung tubig papunta doon sa ating sensor. Tapos tinamaan na yung sensor. So pag tinamaan na yung sensor natin, mag-activate na yung ating input 1. So nag-activate yung input 1, nag-activate naman yung ating output 1 which is the buzzer. So yung ibig sabihin natin dito is tumutunog na yung buzzer natin. Okay? So yun lang sa ating sistema sa water tank. Ang problema nga lang, kung ito-turn off natin to, so i-turn on natin yung input 2. Kung napansin niyo, pag in-input na tinaas natin yung switch ng input 2, patay na yung system. Kaya lang, kahit patay na yung system dito at hindi na nag-a-alarm yung buzzer natin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdaloy ng tubig. Bakit? Kasi wala tayong control na tinatawag para dun sa pagpasok at paglabas ng tubig. So dun pumapasok yung ating control system or yung tinatawag nating automation. So ito yung simple pa lang. So manual pa lang siya. Pag nag-alarm, kailangan puntahan ng may-ari para patayin yung ating gripo, then para hindi na umapaw yung tubig. But if we will implement yung ating tinatawag na automation, so pag tumama na sa sensor, okay lang na walang alarm, basta ang kailangan lang is may automatic tayo magpapatay nung gripo or may automatic na magbubukas ng bulb. Okay? Yun lang yung dapat na kailangan sa control system yun. Then maybe sa next program na natin yun. So again, good day. So I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan at yun lamang, sana may natutunan kayo.
Have a nice day. Keep safe.